Ba't di mo akitin si Naimir na dito para kahit papaano malibang-libang naman? Ay, kung sa ganito, ayaw nun. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kaagapay. Muliin nagbabalik po ang inyong likod si Kaagapay Mark sa aking bagong YouTube channel. Ito po mismo, Kaagapay Mark. Ngayong hapon pupunta natin si Ate Elsa. Kamustahin na din natin at matagal din nung huling bisita natin po sa kanya. At tignan natin kung anong sitwasyon na nila ngayon ni Ate Elsa. Sabi ko kasi sa kanya nung nakaraan, bibisitahin ko siya nung nagpunta ako kay Nanay Mirna. Kaya lang na yun, alanganing oras na kasi may lakad pa ako nung oras na yun. Naglakad lang ako, iniwan ko na po yung holder dun sa labasan, gawa ng malubak dito sa lugar nila Ate Elsa. Narurugado yung yung hauler natin, si hauling, kasi malalaki yung bato na persado yung shock nung motor, kaya iniwan ko na lang muna doon sa labasan, naglakad na lang po. Maganda po yung panahon ngayon dito sa amin kasi malamig, hindi siya kainitan. Ayan. Hindi naman maputik, nag-uulan-ulan po pero hindi siya ganun kaputik. Pero sana nandito si Ate Elsa kasi minsan may gawa si Ate Elsa, may pinagkakabisihan, kaya sana nandito. Kasi ngayon bihira din po ako mag vlog, gawa nga po nung sitwasyon ni Mrs. Halos niya na po ngayon, due date niya sa April 3, March 22 na ngayon. Kaya halos 2 linggo na lang po lalabas na si baby, yung pangalawang anak ko. Yung katabing bahay ni Ate Elsa dati, ito yung bahay ni Ate Mina. Andun na si Ate Elsa. Hello Ate Elsa, kamusta ka? Ito, nagtatanim ako. Nagtatanim ka saan? Samahan natin. May dala ako ditong bigas. May dala po akong bigas eh. 5 kilos. Ate Elsa, ilagay mo na doon. At balik ka din dito. Dali mo muna doon at mabigat. Tatanim sila mga kaagapay. Sipag talaga nito ni Ate Elsa. Oh. Itong lote sa likod nila, tinaniman. Yan, ang ganda oh. Nagtanim sila ng gabi. Anong klaseng tinatanim mo? Siling pangsigang. Tapos may gabi, may kamote. Kamote. Tapos yung tanggot. Iba yun. Tapos may bunot. Ang dami oh. Nagpapaano ako ng kalabasa saka yung upo. Oo, maganda yung kalabasa, pampalinaw ng mata. Hindi ka rin nagtatanim ng sama ng loob? Nakakapagod ang sama ng loob. Ayaw na yung sama ng loob na yan. Biro lang. Okay lang. Meron kang pinya. Oo. May pinya, tapos meron siyang meron siyang bayabas din. Maganda rin yung bayabas. Tara, itur mo ko sa mo, sa farm mo. Hindi nakiusap naman ako doon sa may-ari. Kasi di pa naman niya binabahayan. Tama. Sabi ko, para laging malinis kasi takot akong may ahas. Very good, tama. Balik ako na lang malinis. Tataniman ko lang naman. Ayun din yung nasa isip ko eh. Kung may bahay din ako na mapuno, yung paligid, mas maigi ng taniman mo. Ano po? May mga sili akong tanim. Ayun mga kaagapay, sili. Siling yan? Labuyo. Labuyo yung maliliit, po? Oo, yung maanghang. Ang tawag nila sa Bicol ay siling? Bicol Express. Hindi, yung may tawag sila siling labuyo. Tapos, anong tawag doon? may isa pa silang tinatawag doon sa mahabang sili na parang labuyo. Ano yun? Hindi, wag natin magitin yan. Ano naman kaya yun? Tawag doon.
Ano mo ngayon? Racket bukod sa ano? Ay, anong racket ko? Pagtatanim. Ang racket ko ngayon. Matapos pa lang ako. Maglaba. Maglaba. Oo, puro sugat na si Ate Sugat Elsa. na ako. Gawa nga ng ano. Tado ako sa sabon. Dahil yan sa sabon o sa Sa Sunrox? Sunrox. Ay, di naman pwede hindi magamit ng Sunrox. Ba't si Jaira? Ah. Naglalaba din ba si Jaira? Ay, si Jaira kasi, pag walang pa siyang pasok, ang ginagawa naman niya kasi pag Sabado, may trabaho siya sa simbahan. Siya naman ang nagluluto. Ay, nang ginagawa niya. Pero ngayon wala siya. Andiyan naman si Jaira. Tapos lang namin magkain at nauwi pa lang ako. Tapos halimbawa ako ang naglaba, siya ang naluto sa loob dito. Okay. Baka kasi isipin ng ibang tao na walang ginagawa. Kaya dalaga na. Ilang taon na si Jaira? Ano na siya? Ma 17 na. Mas 70, malaking tao, no? Malaki lang na tao. Buti nagmana kay Kuya Alden. Bakit sa akin bantok ka? Grabe ka naman Kuya Max, Hindi. bantok ka. Ang sabi ko, buti nagmana kay Kuya Alden, di ba? Mataas. Sana sa akin. Joke. Bire lang, bire. Kaya sa ko kanina, tatawa nga ako. Mm. Ay, nagsalamat naman. Kala ko di pa ako makain. Ay, maaga pa ako sa ilog. Nagkain ka na. Katapos ko lang magkain. Alas 2 na. Oo, tapos sabi ko dito naman ako magkain. Tanim. Nagpatunaw ka na ng kinain mo. Nagbawas ka na. Habang nagpapatunaw ko ng kinain ko, sabi ko tingnan ko kako yung mga tanim ko kasi nag-ulan. Oo, ang ganda ng panahon ngayon, hindi gaya nung nakaraan, sobrang init. Sabi ko naghahanap pa ako na yung bagang mais. Mais? Magandang maghasik ng mais. Ay, naalala ko. Meron nga pala yung misis ko nung mabuto nung nung galing sa agriculture. Yung galing sa agriculture, yung mga buto na binibigay. Kasi nahihingi lang yun dun eh. Palibasa nasa Kapitolyo siya nagtatrabaho, government. Pwede siyang malapit lang, makakahingi siya. Merong okra, merong, tanda ko si talong. Sana mahanap ko. Maibigay ko sa'yo. Kasi yun ang inaano ko nga, sabi ko mahanap ako noon. Kasi yung mga sili, nang na ako dun sa kaibigan ko, binigyan naman ako ng binigyan ka? Okay, very good. Salamat. Ay, nag-abuno ako nung isang araw. Tapos yung bagang para pagulong. Yun. Masarap yun. Bisita ko. Meron ka nun? Meron. Saan? Ayan na, madami. Ayan. Ayan na. Para pagulong ito. Oo. Andon. Masarap yan para pagulong. Ano bang tawag sa Tagalog niyan para pagulong? Sabi ko dito kasi sa Cam Norte tawag nila para pagulong. Sigadillas. Sigarilyas? Sigadillas yan. Sigadilyas? Oo. Hindi ba siya pwedeng lutuin ng para pagapang? Ano ba yung kaya nga, yun lang gumagap. Di ba para pagulong? Pwede siya lutuin ng para pagapang. Gulong naman. Oo. Gumagapa. Kasi ang gapang kasi gano'n. Naman gumugulong. Para pagulong kasi ang tawag. Okay. Gumugulong. Kakatawa to si Ate Elsa. Yan ang gawa ko. Very good. Dito naman ako. Ba't di mo akiting si Naimir na dito para kahit paano malibang-libang naman? Ay, kung sa ganito, ayaw nun. Ayaw niya? Ayaw nang maputikan. Masailan pala si Naimir na. Ayaw kang tumuntog sa lipa. May mga ganun kasing tao. Sila madidiriin. Hindi niya daw hilig ang ganyan. Yung magtanim. Pwede mo naman siya turuan. Para at least kahit paano na-exercise siya. Kasi pag naturo, kung hindi ka interesado, hindi din ako interesado. Hindi mo na pinupursige. Kaysa nga naman mag-away pa kayo, Kaya, okay, nagets kita. ko yung decision niya. Ayaw niya. Hindi daw niya hilig ang ganyan. Ay, sa ito, wala akong magagawa. Kasi yung magandang libangan niya, lalo nag-iisa ka. Oo. Diba, kaysa nga naman nakaiga ka, o nalilibang ka, Tapos, hindi mo na-exercise ka pa, pagpapawisan ka. Oo. Minsan, pag ako halimbawa, nagkaroon na ng laman, yung nagpaparapahinga ka naman ng pwede kang magkain-kain yan. Oo, may aanihin ka. Oo. Pag wala kayong, halimbawa, walang budget,
O yung uulamin mo, nasa paligid mo lang. Nasa paligid lang. Mm-mm. Kahit wala lang konting asin lang yan, na may kalamansi, Mm-mm. ibabalot sa dahon. Masarap. Paborito ko yung talbos. Oo. Sarap yun, ano yun, mabitamina din. Yan, kasi yan. Sa dugo ata. Antioxidant yata. Ah, Yung mga, yan, may kagamutan din yung talbos niyan. mm-mm. Yung makulang sa pula ng dugo, pampatay. Oo, sabi nila. Ang galing natin sipag. Ito mayaman naman to sa Vitamin C. Ito yung ginagamit ko nung tinuli ako eh. Yan. Oo. Yung panlanggas. Oo. Panlanggas. Ito yung ginagamit kasi mabilis gumaling yung sugat. Kasi meron na nga sabon na bayabas. Si si yung anak mo si Wako. Ay, Tuli na. di pa yun. Hindi pa din. Summer na. Ko yan, sabi ko, pag nagkaroon ka ako ng operation tuli dito sa barangay o kaya sa provincial na yan. Sabi ko, anak, kung ayaw mo naman dito ka nalang sa pokpok. Ano niya yung pokpok na yun? Sabi niya. Ikaw naman sabi ko, ano ka kung nasa isip mo ako, yung pupokpokin. Baka nasa isip niya yung pupukpukin. Ay daw, kung gusto, ayun daw, pang putol na lang daw ng kahoy. Ay, dilan! Para daw mabilis. Ay, gulay ko, pambira ka. Baka gusto niya yung chainsaw. Oh, yun na daw. Ay, ko, awan sa iyo kako. Kasi summer na ngayon, uso yung libreng tuli. Para hindi ka na gumastos. May libre. Sabi nga nung isa, yung grade 9 ko, sige na, sasamahan kita. Madala tayo ng talbos ng bayabas. Umuyain mo habang mabili ako ng yelo. Sa ilog daw. Diba, tatalon. Oo, pagkatas tuli. May kausap ng matuli. Gusto niya. Kasi siya, sa pukpok lang yung grade 9 ko. Mabilis lang yun. Mabilis na sa daw. Kaya lang, nalunok pa niya yung yung bayabas. Yung bayabas. Pag hingi sa akin, nung nagtuli, wala na, nasa tiyan. Pero hindi ko alam kung advice yun ng doktor ha. Kasi siyempre may laway mo eh. Oo. Para baka may infeksyon. Oo. Mamaya may bulok ka ng ngipin, di ba? Imbes na magdaling. Na may infeksyon pa. Nakakatakot din. Kung may rabies. Kung may rabies. Oo. Pero sabi nila ang tao daw meron daw. Meron naman daw na talaga ang tao. Hindi ko lang sigurado. Kaya lang. Pero hindi siya, wala pa ako narinig na in-advise ng doktor yung ganun. Ngunguyain mo yung bayabas, tapos lalagay mo dun sa pinag-anuan ng... Tapos nakikita ko nga yung iba yung pinagtulian. Kinakaros nila ng ganyan. Kasi ako sa parang sa midwife lang ako eh. Buti na lang yung Pero maganda yung sa midwife. Buti na lang yung nagtiuli sa akin, siguro mga 50 na. Siguro mga 11 lang ako nun. Kasi kung medyo bata-bata pa siya, baka hindi ako natuli nun. Nako, sabi ko nga kayo kay... Baka si gumano no? Kayo wako. Wako. Patay. Paano kaya ako mapatuli niyan? Bakit? Ito, anong problema mo? Paano kung ito'y mama? Ano nga? Sabihin mo. Baka tumayo. Oo. Baka daw tumakbo. Pag yung babae daw matuli sa kanya. Ay talagang matuli sa'yo sa doktor. Minsan may lalaki, minsan babae. Pero madalas babae. Oo, madalas ang babae. Mas maganda nga ang babae. Sabi nila... na lang daw siya ng kutsara. Pupak-pukin na. Ayaw niya hawakan ng babae. Ayaw daw. Bakit? Baka daw hindi daw siya matulian. Gusto niya lalaki. Lalaki. At nakakahiya daw. Baka naman gumanon pa. Baka daw. Baka pag lalaki gumanon. Baligtad ata. Ay, awang ko sa Pero hayaan mo kung saan siya masaya. Oo. Kung doon siya masaya, di... Ay, ang gusto nga niya, Kuya Mat, ayaw niyang magpatuli. Sabi ko, ay hindi pwede anak nga. Pwede naman. So, minsan nga sabi ko, yung parang nabrainwash ko lang sabi ko, size ko hindi pwede. Mag-grade 7 ka na. Ano kasi yan eh, kaugalian natin mga Pilipino. Pero meron din sa ibang bansa na hindi nagpapatuli. Pero hindi, sinabi naman din talaga yun, nasa Biblia talaga yun. Saka, may pag-aaral dyan. Mas malayo ka daw sa infection, parang kung ganon. Kung tatanggalin yung pinaka-helmet. Kumbaga sa motor, yung helmet, tatanggalin yun. Para yung
para yung sabi nila yung dumi nakakalabas. Kasi sabi nila ay yung isa naman susot. Sabi niya, gusto Susot mo ng asar. apelido mo ay supot? Anong supot? Ay, asar naman yung isa. Oo. Madali lang yan. Supot kasi tawag sa Tagalog, hindi patuli. Oo. Normal naman yun, pero gusto para kasing dating sa ating mga Pilipino pag hindi ka tuli, tampulan ka ng tukso. Oo. Kaya nga sabi, ngayon ay akit ka na ng stage at mag-graduate ka na. Paano yan pag tinawag yung mga tuli lang kailangan umakyat, hindi ka kasali. Lalo mong pinapakabatuloy eh. Ay, alam ko na ibig sabihin, gusto mo siyang makumbinsi na na magpatuloy. Para lumakas yung loob niya. Kasi Pero yun lang, may mga ganun naman, nakakabuo naman yung mga ganun tao, kaya lang. Ito naman nga sa pukpuk lang, mag-isa lang. Sino? Yung grade 9 ko, sa pukpuk lang siya Sa pukpuk lang. Oo. May dala siya ng bayabas, may yelo. Kamusta man? Ay, ayos na. Ayos. Oo. Nasa linya naman yung pagkakahati. Oo. Very good. Binilang ko lang ng alcohol, tapos yung Betadine. Oo, kasi ako naggamot ako nung agua oxinada. Oo. Tapos Ay, yan lang, naglanggas ako nito. Mabilis makagaling ng sugat. May sinasabi pa nga po sila, sabi nila nangangamatis daw. Yung yung namamaga, pero normal naman daw 'yun. Oo. Kasi nga sugat. Huwag lang ma-infection. Ganyan lang, Pero may iniinom naman siya ng antidote. May yun, May dala. pain reliever. Oo. Kasi masakit talaga yun. Alam mo ba dati, Ate Elsa, makwento ko lang sa iyo, ha? May, di ba, bagong tuli ako. Tapos may nanonood ako. Siyempre, may mga patalastas, di ba? May nakita akong babae. Tapos bigla siyang gumanon. Bata pa naman ako nun. Siyempre, ang sakit. Masakit talaga pag may sugat eh. May sugat. Oo, kaya baga ang hawak namin lagi nakaganon nakapalda. Oo. Yan, kasi masakit pag dumidikit yung tela. Naman na siya hinandang yung bagang binigay sa akin ni Ma'am Christine ng duster. Ay, sakto. Ay, daw lumaki. Ay, may pinadala pala nga sa iyo si Ma'am Christina, hindi ko na pala problema ang dadamitin ko. Sabi mo, yung isa naman, nadinig. Ay, sabi niya ganyan. Nako, umamalingki na. para siya nung parang Ang matrona. hindi makakaagapay. Seryoso lang. Yung anak kasi ni Ate Elsa, hindi niya pa sigurado kung talagang straight o ano. Pero si Ate Elsa, supportive siya. Kung ano yung gusto ng anak niya, sinusuportahan niya. Kumbaga, hindi niya, pinapaliwanagan niya naman na ganito yung mga lalaki kailangan magpatuli. Pero yung ayaw ng anak niya, gawa nga po ng na iba yung niya, yung may pagkapusong mamon. Yeah. Kumbaga yan, medyo malambot. Pero sabi naman daw niya, lalaki daw siya. Lalaki siya, sabi niya. Pero sabi ko, bakit malano yung imbes na lalaki, dapat matigas ang huli. Oo. Ay, dapat ay. Oo. Sabi niya, Lalaki. kahit hindi kaya lalaki. Sabi mo, lalaki. Sabi niya, ay malambot. Malambot talaga. Pero yung mga ganyang anak, yan, mas malapit sa nanay minsan. Oo, sabi ko nga, anak, matanda ka na, dapat yung Ilan taon na ba si Iwako? 12 na yun, kasi graduating siya ngayon ng grade 6. Grade 6. May mga gamit na sila sa school? Wala pa nga yung mga gamit. Sabi ko nga, nung kami ay, sabi ko, anak, hihiraman na lang kita ng pantalon. Graduation. Bakit yung dati niyang pantalon? Ay, medyo abot na dito. Michael Jackson na. Oo, bitin na. Bitin na, para daw siya nakapidal. Eh sabi ko, last man na kasi yan ngayon. Oo. Bibili ko na sa iyo. Kung gusto mo, ang susuot mo na ay yung pang high school na. Yung short, na. Okay. Tama nga naman. Isang
ano mo naman na yan. Isang gamit. Isang gamit. Pagtyagaan mo. Kaya lang, samantalang kung ang susuot mo na kako ngayon ay yung uniforme na pang high school. Saka pwede ninyang pagtyagaan yun. Alam mo ba ako dati, Ate Elsa, pag bumibili kami ng mama ko sa palengke ng pantalon, kulay blue pa yun eh, tatandaan ko eh. Pasobra, lagi may pasobra. Alam mo ginagawa na nanay ko? Tinutupi niya, tatahiin niya. Para pag lumaki ako, sumasabay din yung pantalon. Yun na nga ginawa ko, kaya lang wala na talaga ibababa. Kasi Wala na. Pa yun. Okay. Pero sabihin mo sa kanya, magagamit mo pa din yan, anak. Di baling umiksi yan. Sabi nga, mabuti pa mama, yung pinaka na, alisin mo na yung talagang finalist. Yung final na tupi. Final. Tanggalin mo na. At sabi niya, iipitin na lang daw niya ng medyas. Yung ano, tapos na ano na sa... Gano'n baka ano ang iksi? Maiksi na talaga, ay ganyan na oh. Nahihiya na siya. Nahihiya na. Pwede niya naman partneran niya ng ano, puting medyas. Sabi ko, black na lang na medyas. Saka pag pinicturean ka naman, di naman Hindi, sabi ko, totally makikita yung paa eh. sabi ko, saka ano lang naman yan anak. Ay payag man na siya, tatastas yung bada yung pinaka-final. Yung pinaka-tinupi, okay yun. Hindi, bali na daw, wala nang tupi. Basta matakpan lang kaunti. Oo. Medyo maselan pala si ano mo anak mo. Natural yun. Nagbabago yung panlasa nila sa kasuotan. Kasi sabi ko, last mo na yun anak. Mag-iibang kulay na ba sila? Mag-iibang kulay na. Ano yung suot niya ngayon? Blue. Nung sa high school? Kaki. Anong kaki? Yung kulay... Brown? Patig. Patig? Oo, yung light brown. Oo, sayang nga naman talaga. Kaya sabi ko, kung mabili pa ako ng ay Magkano din? Na lang, yun na lang kakong pangpasok na. Tama. Oo. Nag-ano At least diretso na pasok na niya. Saka wala ka naman pagbibigyan na. Wala akong oo. Depende na lang kung balak niyo pa magdagdag. Ano? Ay. Oo, naku Kuya Mark. Ay, May pag-asa pa ba? wala na. Wala na. Ano ka na ba? Menopause ka na? Ay, matagal akong minipos. Maaga. Maaga. Ilan taon ka? Mga 50 ako Ilan taon ka na ba ngayon? Ay, nagdurang na ako. Ilan taon na? 53 na ako. Bata ka pa? Hindi man halata? Walang ipin. Saka yung kulay ng buhok mo. Kita mo ba? Alam mo yung parang yung ugat ng nyog? Di. Ano? Kaya nga, ito lang Kuya Mart ang libangan ko. Tapos ko na maglabada, dito na naman. Hayaan mo, pag nakita ko Ate Elsa, ang dami pa naman pati nun. Yung Binhi. hanap talaga ako. Kahit na mais, kasi yung mais, pwede pa ako yung halimbawa. Mais, medyo matagal din, ilang buwan? Ano lang yun, mga 3 buwan lang. 3 buwan, pero kailangan muna siya maging puno. Oo. Sumasabay yun sa 3 buwan? Sumasabay na yung parang. Okay. Mag kasi sayang maganda ang lupa dito sa inyo, mataba. Ang dito, lalo na yung nagsusunog ako, ay yun ang gusto ng mais, yung mga sinunugan. Sa kagandahan sa ganitong lupa, kaya mataba siya. Dati kasi siyang hindi ka ba yung Bergo. Bergo? Bergo kayan, Bergo pa. Anong Bergo? Kung sa ay virgin forest pa. Oo, yun. Kasi meron din kaming kakilala dun sa lugar nila Tay Willie, matataba din yung lupa. Kasi yung ibang tao doon, walang CR. Di, pag tinawag ng kalikasan, diretso sa damuhan. Yun. Kaya nakakataba din ng lupa. Nakatulong din sila. Ay, nag-ipon nga ako ng mga yung ipot ng manok, saka yung ng kalabaw. Yun. Nabubulok ko. Tapos pag Wag na yung kasi may nilalangaw eh. Lalo yung ipot ng manok. Kapag na siya, Ibibilad sa araw. hinahaluan naman yun ng lupa. Haluan mo. Pero wag naman yun. Yung hindi pa nabubulok pa siya. Oo. Hindi naman yung ngayon. Magandang pataba yun. Oo. Ayos. Madiskarte talaga to si Ate Elsa. Mga gabi. Hindi to magugutom. Pero minsan kinakapos. Pero hindi nagugutom na totaling. Kasi pagka ko walang pansain, maano ako ng ganyan bunor. Pero nabisita pa siya si Naimer na dito. Galing kasi ako noong nakaraan doon, di ba nagdaan ka? Dito. Oo. Hindi, pero akitin mo pa din siya. Bigyan mo siya ng, halimbawa kung ayaw niya madumi, bigyan mo siya ng plastic. Ang sabi nga sa akin, hindi niya hilig ang ganyan.
Hindi niya hilig talaga. Ay ako kasi may mga anak ako. Kailangan ng isang magulang yung diskarte. Kasi yung kagutuman na siyempre dumaan kami sa ganun. Sa hirap ng buhay. Oo, sa hirap baga ng buhay. Talagang kailangan, Kasi ano na ngayon ng mga kabataan, pansin ko lang, hindi na sila yung gaya nung dati na, anong gaya nung kabataan natin. oo, Diba? yun. Yung hindi pa masyadong uso yung gadget. Sobra pati ang mahal, ang bili. Mas mabuti pa ang kamuti, kanggos. Tama. Alam mo ba yung ang hilig namin nung nanay ko, kamote, tas magkakape kami, papatimplahin niya ako ng kape. Tapos magluluto siya ng kamote o kaya yung kamoteng kahoy o kaya yung Yan. may isa pang kamote, kamoteng bakal. Wala na yan. Hindi, yung isang kamoteng violet. Ano bang Ay, tawag? ube. Ube. Yan. Yun, mahilig din ako noon. Nakakuha ako nung pantanin. Yung ubi siya. Ang sarap na mainit-init pa, tas nagkakape ka. Oo nga. Ay, yung halimbawa may ganyang puno, doon mo siya paanuhin. Pagagapangin. Ng lupa. Ay, may ganun pala. Oo, nakaano ako nung hinahanap ko nga yung gano'n na klase. Papaanohin mo siya sa puno, tapos grabe ang ano ng ubi. Ah, okay. Ang ano ko kasi alam ko talaga sa lupa. Oo, meron sa lupa, pero meron lang ng ubi. Nakakamiss kumain ng kamuting kahoy. Ang tawag dito sa Bicol, balinghoy. Oo. Ay, ito yun ng mga kaagapay. Oo, yan. Baby. Kamuting kahoy. Ang sarap niyan. Mainit-init pa. Tapos may Kape. asukal. Daw mo konti. Isaw-saw. No? Hindi, ang ginagawa namin yan, yung langis, lalagyan ng konting asin, tapos may sili. Ay, sa bagay kasi Tagalog ako. Bicolano sila. Oo. Ang gawa ko man, pwedeng asin, pwedeng Ano, asukal. kaya yung Yun- sinayod, Lord, Yun nyog. nyog. Di ko pa natikman yun. Ay, ang sarap. Parang nilubak sa bibig. Ano. Nilubak sa Ano nilubak? Ay, yung bagang dino, yung bagang, di ka pa ba nakakain ng nilubak na balinghoy? Hindi ko kasi alam na nilubak. Tagalog nga ako. Parang yung balinghoy ipapagiling, yung giniling na kamuting tao. Okay. Ano yun, niluluto pa? Oo, nilalaga. Malamang niluluto kasi kailangan kainin mo ng hilaw. Oo, nilalaga yung kanggo, tapos ipapagiling. Oo. Ano na yung asukal, Mix na siya. Oo, minix mo na yung mga sangkap. Okay. Paglabas noon, Sana makatikim ako ng minsan, Ate Elsa, ha? hayaan mo at pag ano, makakatikin ka. Kasi hindi ako Kahit yung hindi ako nakaka-relate minsan kasi nga Tagalog ako. Pero oo nga pa. yung mga ganyang bagay nga naman ay napagdaanan ko rin. Syempre hindi naman hindi naman tayo pinanganak na may kaya-kaya sa buhay. Kaya hindi talaga, iba Naka- kasi doon. nakaka-relate din ako. Tinapay. Yan. Kaya masarap yun. Masarap yun, almusal, Merienda. merienda. Kaya yung kagaya ko, dapat paggabi, yun na lang kakainin ko. Tama. Maigi yun. Kasi lalo't may edad ka na, ilang taong ka na. Diba ko? Mga babaeng kasama mo. Ayun si Wako. Oo nga, ano. Ang iksi ng suot niya. Ba't naghahanap pa siya ng mahaba? Kasi parang nakita ko na yung pisking ng ano niya. Lubot. Ganun talaga. Lubot mga kaagapay sa mga hindi nakakaintindi ng lubot. Tawag sa Bicol, puwetan. Oo. Puwet, ganyan, lubot. Lubot. Wala naman siguro masama doon, ano, normal naman yun. Ayun naman talaga ang tawag. Yan naman. Ano kasi yan, mga babae kasi ang leader sa pagsayaw. Magaling siya sumayaw. Oo. Siya ang leader. Siya ang leader. Kaya pala ganun kaiksi yung short niya, ano? Kasi yung wet po niya, pinaiikot. Oo. Ay, para kasi wala. Napansin ko nga matambok yung wet nung lubot niya. Ano sir yun? Ay, ang mama, pag ano ko, yayaman ka din. Ay, sabi, Ay, yung ganyan mga anak, Ate Elsa, alagaan mo yan. Positive mindset yan. kaya nga. Alam mo ba yung mga ganyang positibong pananaw sa buhay? Ano yan, magaan yung biyaya sa kanila. Ayun, yun. Kumbaga, sa mga anak mo, merong ginto, merong diamante, parang ganun. Para yung may cellphone. Kasi positibo yung pananaw niya sa buhay. Ayun ang ano niya, Kuya Mark, yan ang gusto niya. Yung mahilig sa yung mga, minsan nga, yung magandang damit. Yung
makupuni tapos lalagyan. Fashionista siya. Mahilig siya mag-design. Mag-fashion, oo. Tapos minsan ay nagulat ako at akala kong napano. Yung mga kortina, Oo. hinihian ko at bagong laba. Nilagay sa ulo, nakagown na, nakataas ni. Tapos nagtitiktok. Oo, nagtitiktok. Pero malay mo ha, di natin masabi, baka hindi ko naman sa inaano, pero malay mo, dasal lang tayo. Etong lahat ng paghihirap mo, Baka swerte. baka siya na ang swerte mo, di ba? Kaya ganun Pero lang. sana dasal lang, kasi yung mga ganun mag-isip na, lalo't bata pa siya, ganun yung mindset niya, di ba? Kaya nga ni minsan sinabi ko, Kuya Mal, sa kanya, sabi ko, anak, kapag ikaw anak nag-asal sa buhay, kahit niluta ka nila, huwag kayong maramot sa kapwa. Tama. Kaya, dapat bukas palad din kayo. Kasi alam ko naman yun na maganda yung pangaral mo sa kanila, kasi nga ikaw grabe yung dinanas mo sa buhay. Hindi ko nga makakalimutan yung sabi mo nag-aaral ka noon, ang layo-layo na nilalakad mo. Oo, ano yan, balikan. Hanggang nga yung sabi ko mag-ahit ko ako, minsan yung sapatos ko nakapaana lang kasi ako masakit sa paa, kalalakad. Ay pang maulan, nakapaana lang ako. Nakapaa ka na lang. Mm. Anong baon mo nun? Wala akong baon kasi hindi ba nauso nun ang pera. Ang pinapabaon sa amin yung Kamote. nilagang kamote, nilagang kanggos, o Mm. kaya nilagang itlog. Pag uwi ko sa bayan, yan pa yung baon. Sabi, bakit ay dito ko na lang ito kakainin. Baka ako doon sa itlog. Kaysa umuwi ka pa, Oo, di na lang. Nakakatawa naman yung pananaw ni Ate Elsa sa buhay. Ganyan talaga mga kagapay. Sabi nga nila, mas maagang nagmamatured ang isang tao kapag lalo na yung pinagdaanan mo nung bata ka, mahirap. Kahit na nung kami pa lang nung Karamihan sa mga ganun, kasi meron naman din mga tao na may kaya-kaya sa buhay, pero ang mindset nila sa buhay, mas umangat pa. Mataas yung pangarap. Importante kasi may pangarap tayo sa buhay. May goal tayo na gustong abutin. Eh, siyempre, minsan ang kahirapan. Pero hindi din sa gabal ang kahirapan kung madiskarte lang talaga. Oo. Sama-sama. Pagsamahin mo na yan, diskarte, sipag, tiyaga. Kasi yan, pag pinag-combine mo yan, Lalo na pag nagkaroon na ng pamilya, may mga anak. Siyempre, unang-una sasamahan ng dasal. Unang-una lagi yan. Kasi pag nagdadasal ka, yung hinihiling mo kay Lord, kay God, halimbawa ng gusto mo yumaman, halimbawa nagkaedad ka na, tapos hindi mo naabot yun, yung goal mo na yumaman, pero malay mo hindi para sa'yo, may ibang plano sa'yo si Lord, malay mo sa anak mo. Yun. Kaya nga sabi ko, kung hindi man ko man siguro may plano ang Diyos. Kung hindi man sana sa mga anak ko. At least nakaalis kayo dun sa dati yung sitwasyon. Ayun, oo. 'Di ba? Kaya nga, Sa ibabaw kayo ng Poso Negro, natutulog, 'di ba? doon kami talaga. Kaya pasalamat talaga ako siyempre sa taas. The best na may mga taong ginamit na andun. At talaga inalis talaga kami sa ganung sitwasyon. Kaya kasi alam mo kasi ang biyaya nakaka-attract yan kapag mas lalong positibo yung pananaw mo sa buhay. Oo, dadaan tayo sa stress, depress. Pero wag kang makakalimot. Kahit May Diyos na nagmama. Kasi ganun talaga, panghihinaan tayo. Lahat tayo dumadaan sa ganun. Walang taong hindi dadaan sa ganun. Lahat tayo dadaan. Kaya dasal lang ng dasal kasi minsan kasi nakakalimutan na natin, iniisip na lang natin problema. Ay, hindi naman kasi Pero pag nagdasal ka, 'di ba? wala, yun. Kung, Nung magugulat ka na lang, ay nakahanap ako ng pambili ng ganto. Hindi kami nagugutom, walang sakit. Ayun ang pinaka-importante. basta Kaya wala nga yung minsan na kahit wala akong pera, basta wala kayong mga. wag mo sasabihin wala kang pera. Ano na lang, bukas meron. Yan. Halimbawa nga ngayon, sabi ko, ay wala akong pera. Hindi man ako mahalata na wala akong pera. Hindi naman ako sige lang. Pag ako na yung, kaya sabi ko dun sana, tutulungan ako paglinis. Tama yan, tama. At Siwa ko masipag yun.
Ay, matipag. Natulong yun kay mama niya. Si Wako. Yung ano, yung kaninang pinakita ko sa inyo, mga kaagapay, yung binata niya, kalahating binata, kalahating dalaga. Yan, gano'n na lang. Totoo ako, nakita ulit tayo, Ate Elsa. Ang tagal ko hindi nakabisita sa iyo. Sabi ko, paano? Pero sabi naman ni nanay, yung nga daw, yung sa mga anak yata, ay nagbuntis. Nag-usap kayo, Nanay Mirna? Oo. Nagchismisan kayo? Narinig ko lang. Excuse me pa. Nakasismisan yun, narinig ko lang. Oo, nanggaling kami sa ano. Kaya pala kako wala. Sabi ko, kala ko. Ayun din. Ayun nga, kaya nga talaga naniniwala ako na walang pagsubok na hindi kaya lampasan talaga. Yun. Kaya ako masaya ako nakabalik ako sa pagbablog. Nalampasan mo na yung mga problema. Kaya ang ang sarap sa feeling na ay Bagay, hindi naman gagamit talaga si Lord ng mga taong magpapalakas ng loob mo. Magbibigay solusyon sa problema mo. Kaya dasal lang, huwag tayo makakalimot, talagang ganun. Pero yung sinabi mo kanina about kay Wako, suportahan mo. Talagang malay mo Ate Elsa. Kaya nga daw, marami nga yung nagsasabi. Kaya mo na yun. Kaya hindi ko naman kako inaano siya. Kaya lang, sabi ko kung saan sila masaya, ay di. Tama. Pagka ko sama-sama, magkaway, magagalit ako. Basta wag lang yung kasi ang impluwensya lagi niyan barkada. Pero hindi naman mga babae ang barkada. Oo, kahit babae pa. Oo. Pero, Kaya lagi mo pa rin silang pangaralan. Alam mo naman yung magulang ka. oo. Tiwala naman ako sa pangaral mo sa kanila. Sasunod naman yan. O Ate Elsa, mapunta na ako ha. At salamat pala Kuya Mark. At saka salamat dun sa pasalubong. Bigas, binigyan ko si Ate Elsa bigas. Kasi alam ko yun ang unang kailangan ni Ate Elsa, bigas. Bigas. Kasi yung ulam, alam ko kaya mo diskartehan yun. Oo. Nga, talbos kabuti. Ginigisa ko yan. Pagdating mga bata. Minsan ginagataan ko. Kasi ito, mas masustansya yan kaysa yung mga rin Tama. ng Saka hindi mo nabibilin. Yung pera mong natitira, magagamit mo sa mas importante. Minsan pambaon ng mga at siyempre, alam mo naman mga eskwela. Medyo na ngayon mga estudyante, na. Malayo naman mga eskwelahan. Talaga, oo, malayo nga po talaga mga kagapay. Si Jaira, grade 12 na. O yung isa, grade 10. Yung isa, grade 7. Hayaan mo, Ate Elsa, isang grade 12, isang grade 10, isang grade 7. Tatlo yan. Hay, puro babae. Puro babae. May isang matigas. Ay, isang matigas. Isang babae. Isang malambot. Oo. Okay. Ayan. Tara natin. Baka abutan ako ng ulan ha. Masaya ako, Ate Elsa, nakita tayo muli ha. At pasensya na sa mga panahon hindi ako nakabisita. Talagang niresolve na ako muna yung problema. Siyempre. Una, family first. Kasi kung ako nga nakakatulong sa iba, yung sarili ko hindi ko matulungan. Tama. Kaya masaya ako na lagi kita nakikitang nakangiti. Alam ko pag problemado si Ate Elsa, iba yung aura ng mukha niya. Ay, ngayon kasi pag pag nagpatalo ako sa problema, wala. Baka maluki ka. Baka maluki. Napagkakamalan na nga, maluki. Biro lang. Madala na ako ng yan. Ano ba yan? Baka yung tungkod. Magalang tabo. Ate Elsa, una na ako ha. Ang sakit ng balikat ko sa'yo kakatawa. At kamusta na lang doon sa baby mo, Ay, thank you Ate Elsa. sa pamilya mo. Maraming salamat ha. Sana maano mo yung mga sibling yung... Ay, oo. Wag mo kasama. I-add na lang ako. Di ba may binigyan si Jaira ng cellphone? I-add nila ako ha. Mark Anthony de la Cruz. May makikita silang, wala namang ibang pogi doon, ako lang. Naka-brown ako na sombrero. Kilala naman nila ako, madali nila ako. O kaya doon sa page ko, Kaagapay Mark ha. Para maalala ko kasi sa dami kong iniisip, minsan di ko naaalala. Mabuti nga, nakabalik ka na. Buti nga hindi ko nakalimutan lugar mo. Makakalimutan ka ako ni Kuya Mark. Sa ni Wako. Ay, tagal-tagal na ni Kuya Mark.
Hindi mo malilimutan sa busy kasi yun at ano yung asawa niya. Siyempre, pamilya mo nang unahin ni Kuya Tama. Mark. Salamat Ate Elsa ha. At ako'y mapunta na din ha. Sige, salamat. Sana kailan ang pasukan nila? June? Sila, June. Maaga na sila ngayon. Pang umaga. Oo. Ay hindi, Maagang enrollment. binalik sa dati. Binalik ko sa dati. Oo. Kaya sabi ko nga, kahit ako nandito ako. Anong kailangan nila? School supply? Maraming kailangan, Kuya Mark. Kaya nga nag-iisip ako yung nagliliba ako sa pagtanim kasi saan naman ako. Nag-iisip ka na naman. Kasi babili sila Huwag mo masyadong isipin Ate Elsa, darating na lang. Magdasal ka na lang. Ano? Kasi yung buhok mo lalong kumukulot. Ha? para na baga yung Yung ugat ng nyog. hindi pa, yung bunot. Oo, tama ka. Sabi, ka naman lang yung mama. Ay, say kaya kahit gusto kong nagtatanim ako dyan, nag-iisip ako kung paano ka ako yung makatanim. Minsan nga hindi mo na sinasabi Hindi na ako nasabi. para hindi rin sila problema. Pero kung makakadiskarte sila, mas maigi. Malay mo, manalo si Wako sa pageant, di ba? Oo, magkano din yun? Kaya sabi naman noon ni Wako, minsan awa ko kung totoo yun. Ay, mama, malapit na akong mag-graduate. Pagka-graduate ko, mapasok na ako ng katulong. Tatanggap na sa akin. Sabi, kaya saan naman doon? Pag sumama sa katabi ni Ate Merla yung maganda ang bahay. Tagalinis daw ako. Yabang ba kasi malinis ako. May pambili na akong notebook. Habang nag-aaral. Oo. Kung gusto daw doon na daw ako magtira. Ay, naku, may multa doon, anak. Pero payuhan mo pa din na Ay, ayoko kasi gano'n na maaga silang habang nag-ano. pero okay yung working student, malaking bagay yun. Pagka siya ay nasa tamang legal age na siya. Oo. Kasi kaya mo na niyang kung paano. Pero yung mga minor edad ko. Wag mo lang yung minor, ano. Ate Elsa, una na ako, baka abutan ako ng ulan ha. Ilang paalam ka. Nalilibang kasi ako sa'yo eh. Dami kasing kwento. Na-miss lang kita. Kaya siguro ganun. Yan talaga Kuya Mark. Sa ngayong school kasi kay Vera. Uniform nila, ganun pa din. Ganun pa. Yung Ano lang ay madadagdag kay Waku? kay Wako uniform, mga Oh, papasok ng high school. Iba na yung uniform. iba na. Yung pangalawa mo, yung matigas. Yung grade 10 man na yun, high school na din, ganun din, magkapareha sila, kaya lang iba man ang size at mataas na. Okay. Si Jaira matangkad din. Matangkad din. Pero nagbago ba uniform nila? Mapatahi na sila, mabago na. Yung all white na siya, All white na. kasi pang hotel na Ano bang course, ano bang kinuha niya sa senior high? TBL ang kinuha niya. Okay. Nung panahon kasi namin wala yan eh. Marunong na siya magluto ng tinapay, magawa ng Very good. Kaya sabi mama, antay lang mama, patapusin mo ako at magagamit ko ito. Baka malay mo, ito ang way mama na pag-asin natin sa buhay. Ganda yan Ate Relax Elsa. ka lang. Positibo yung pananaw ng mga anak mo sa para sa iyo. Kasi nakita nilang masaya ka. Kumbaga, nakikita ka nila minsan malungkot. Kaya siguro naging ganun yung mas lalo sila nagpupursige pag-aaral. Maigi yun. Kaya matataas naman, kaya sabi niya, mama, pasalamat hindi ko na sa doon sa mga lahat ng sponsor mo mama kasi Unang-una kay Lord. malaking tulong yun sa atin. Saka salamat tayo kila Kuya Efren, kay Kuya Mark, kay Kuya GM, sa Kaagapay. At nang dahil sa kanila na bago naman yung buhay natin. Kaya hindi namin makakalimutan yun. Sige, sana marami pa kayong matulungan, Kuya Mark. Ay, Kuya GM, pagaling ka na, namimit ka na namin. Pagdasal nyo ha. Okay, Sama nyo sa mga dasal ninyo ha. Kaya sabi ko si Kuya GM, sana gumaling na din siya. At bigla naman, hindi naman daw siya high blood. Nagpunta nga si Pastora sa kasi Ate Merna, Opo. nila. Sabi ko, ako hindi ako nakabisita. Busy. Oo. Inuuna yung pamilya. Naintindihan naman po namin. Salamat ha. Bye-bye. Okay. Tara na mga kaagapay, pasado alas 3 na mag-alas 3. Pupunta pa po ako ng clinic kasi kukunin ko yung result ng ECG tapos yung sa dugo ni Len ng aking may bahay. Kasi kahapon nagpa-check up kami. Hindi na namin nakahintay kasi masakit na yung likod ni Mrs. Sabi ko doon sa clinic,
babalikan ko na lang yung result. Tapos kung ano yung sasabihin ni doktora. Ngayon, dadaanan ko na rin. Didiretso na ako dun. So, yun lang po. Please subscribe, Kaagapay Mark, bago nyo matapos yung video. Subscribe nyo po. Ganun din sa aking Facebook page, Kaagapay Mark. Sa analytics, tinignan ko sa analytics ng YouTube, maraming hindi nakasubscribe sa atin. Siguro mga 60%. Kaya siguro nakakalimutan lang, nalilibang manood. Kaya bago nyo panoorin o after nyo panoorin, subscribe nyo na rin po. Malaking tulong nyo sa amin bilang mga charity vlogger. Yan. So yun lang po mga kagawin. Medyo hiningal ako. Hiningal ata ako kakakwento din kay Ate Elsa. Yan. Lagi tayong mag-iingat, lagi magdarasal. Stay safe. Thank you.